Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo surrounding this next couple of weeks. First message ninyo, we have the Muse. Ayan, so napaka ganda, timing na timing, 'di ba? Kasi ngayon is season of Christmas and now is the season of giving, 'di ba? Kaya yung generosity ninyo is going to be heightened siguro, no? During this time, maaaring you are going to be generous, you're going to be giving anything and everything that you can afford, 'di ba, na ma-share ninyo sa ibang tao. So, good luck sa you dyan. Kasi, 'di ba, the more you give, the more you receive. But also yung generosity energy, it has two sides din, no? Meron din tayong pagkakataon na tayo yung nagbibigay. Tayo yung nagdo-donate, tayo yung tumutulong, and there is also a point sa buhay natin na tayo din naman yung tayo din naman yung magre-receive, tayo din naman yung bibigyan, 'di ba? Kaya po pwede rin na this time, no, baka both sides no ng generosity energy ay mapunta din sa iyo, no? So possible din 'yan. And also sa ngayon, siguro meron kayong mga baka merong mga, let's say, challenging situation na maaaring may experience or nai-experience na ng iba sa inyo. But this is also the time that you are going to realize, na lahat may solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Lahat ng difficult times may solution. And you will definitely realize that. You are going to be you will be looking beyond kung ano yung bad news or kung ano yung difficult situation or challenging situations na nandiyan dyan, because pretty much na yun nga, lahat may solusyon, lahat ng problema may solusyon, lahat ng obstacles may way out. And kung pagsisikapan, no, na solusyonan ng problema yan ay mabilis na ma-overcome. So isa yan, no, sa mga puntong marirealize, no, ng karamihan sa inyo sa ngayon, Libra. Kaya that's a beautiful realization. So mag-change, no, ng kahit papano yung inyong perspective, no, in that area of life. At by the way, maraming salamat, no, sa ating beloved channel member. Shoutout po sa iyo at Nel 0929. Maraming salamat po for your support sa ating channel. Thank you. So what else for Libra? We have the water fairy, feelings and emotions. Ayan. So siguro ang iba sa inyo sa ngayon, you are going to start to feel your feelings. Magiging aware ka sa inyong mga nararamdaman. Kasi maaari na ang iba sa inyo dati, baka baka sinusuppress ninyo yung nararamdaman ninyo, 'di ba? For whatever reason, maaaring pinipigilan ninyo, no? Kahit kunyari masaya kayo, pinipigilan ninyong ngumiti, tumawa for whatever reason, or kung malungkot kayo, 'di ba? Sinusuppress ninyo ang lungkot, and instead nagpo-project kayo na masaya kayo, 'di ba? Yung parang in a way hindi ninyo feel kung ano yung feelings ninyo, at hindi ninyo ino-honor kung ano ang inyong totoong nararamdaman sa kung anumang kadahilanan, no? Pero ngayon, it feels like to me na you are going to embrace kung ano man yung iyong totoong nararamdaman. Ano man ang totoong feelings mo about something or about someone or emotion mo na nararamdaman, you are going to embrace that. No? Yun ang napipick up ko dito, Libra. Kaya, that's good. So, tignan natin kung ano pa yung mga messages ninyo sa ngayon.
we have the moon energy. The moon is about intuition. So this is a reminder para sa'yo na always tune into your intuition. Always connect with your intuition. Kasi 24/7 guide natin yan. Now, and our intuition is our most reliable guide. 24/7 matatakbuhan mo yan. Okay? Kasi ngayon, maaaring merong mga illusion kayo, meron kayong mga bagay na you are not sure of, 'di ba? Ngayon, parang malabo, bizarre pa para sa inyo ang mga sitwasyon. So, ngayon, no, yung pinaka-importanting point sa buhay ninyo na pagtiwalaan ninyo at pakinggan at pagtiwalaan ninyo kung ano man ang laman ng inyong or ano man ang bulong sa inyo ng inyong intuition. Okay? So, we have Nine of Wands. Ayan, Nine of Wands is about perseverance, no? So, ngayon, even if you are getting tired siguro of what you are doing, diba, huwag kayong susuko. Okay? Kasi Nine of Wands na to, next step nito which is nandoon na yung tagumpay ninyo is the Ten of Wands. And one step away na lang kayo. No? Kumbaga, one step forward na lang, nandoon na kayo. Diba? Pero ito nga ngayon, ano, so this is a reminder para sa'yo, an encouragement para sa'yo, na continue to move forward in your life. Okay? Kung merong mga kapaguran na kayong nararamdaman, magpahinga. Diba? Magpahinga, give yourself a rest, give yourself a break, para nang sa gayon makabalik muna kayo sa sentro, ibalik muna ninyo yung balanse, diba, sa sarili ninyo. Okay? What else? We have strength. Ayan. So, maybe, no, dahil napapagod na nga siguro ang iba sa inyo, you just need to rest. Okay? So that you can get the physical strength back, no? At nang sa gayon, uli kayo, makakapag-move forward na muli kayo at makakapag-focus kayo doon sa mga bagay na dapat ninyong gawin. Diba? So, what else? We have Queen of Wands. Ayan. So, dito sa Queen of Wands, kung ano yung iniisip ninyo, ano yung gusto ninyong ma-accomplish or anong gusto ninyong ma-achieve, looks like you're going to do anything and everything in your power para makuha mo yan. No? If you are going to embody the energy of Queen of Wands, makakasiguro ka, you can expect, 'di ba, a positive outcome dito. At kung ano man siguro yung goal ninyo, talagang walang duda, yan ay makakamit ninyo, yan ay makukuha or mararating ninyo, no? So, magpursige lang, magsipag lang, okay? So, what else? We have Eight of Cups. This is departure energy. There is a desire for some of you to leave something or leave someone behind. Kasi nararamdaman nyo na kumbaga, hindi na to yung lugar para sa'yo. Nararamdaman mo na parang nasa stagnant energy ka na, maaring nararamdaman mo na sayang, no, ng oras mo, sayang ng mga opportunities out there, sayang ng potential that is presenting itself to you. Kasi, 'di ba, kung nandiyan ka lang hanggang sa ngayon sa kung nasaan ka, we're in yung parang nakapaloob ka na or nakapasok ka na sa isang matchbox lang at dyan ka lang talaga. Limited, no? Limited yung limitado yung galaw mo. Kaya maaari ngayon mas pipiliin mo na mag-explore, mas pipiliin mo na hanapin kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, ano yung mas enjoy ka, no? Or makakagawa ka pa ng maraming good deeds towards other people, kasi kung nasaan ka man sa ngayon, parang hindi mo na nga siguro nagagawa ang mga yan. But, masaya ka kapag nakakatulong, 'di ba? Masaya ka na ginagawa mo or magagawa mo kung ano yung passion mo, 'di ba? Yung gano'n. Kaya, itong magiging decision mo, you're going to leave. Pwedeng yan, pwedeng relationship, pamilya, trabaho, gano'n, career. So, what else? We have Eight of Wands. Ayan. So, definitely, there is going to be good news coming your way. Beautiful opportunities also are coming your way. Okay, Libra? Kaya, most likely, magiging mabilis siguro ang galawan ng mga bagay-bagay, no, ng mga sitwasyon ninyo sa ngayon. Maaring may mga opportunity dito that is coming your way na siguro
it will require you, no, to take action agad-agad. It will require you na magawa mo agad, no, kung ano man ang mga bagay na ito na kailangan mong gawin, 'di ba? Kasi ano 'to, parang nagmamadali, no? Yung energy na 'to parang nagmamadali or kailangan mong madaliin kumbaga. Kaya always tune into your intuition para kahit masyado kang nagmamadali, parang hindi ka na magkakaroon ng panahon or pagkakataon na mapag-isipan mabuti. Don't worry, no? Sumandal ka lang sa inyong intuition, sundin mo ang bulong ng intuition mo, for sure, wala kang pagsisisihan dyan. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.